Alright mga kapuso, nako, meron pong issue tungkol po doon sa posibleng pagharap po bilang testigo para sa depensa. Ditong si Congressman Toby Chanco ng Navotas. Kasi meron pong balita na posible raw umanong mapatarsik sa pwesto itong si Chanco kung igigiit po niya ang pagtestigo pabor kay Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Majority Floor Leader Deptali Boyed Gonzales, hindi kasi maaaring tumestigo ang mga mambabatas laban daw sa kanyang mga kasamahan sa Kamara. Sinabi pa ni Congressman Gonzales na maituturing itong tinatawag na hostile act. Nilinaw naman ni Congressman Gonzales na hindi nila tinatakot. Ano ba itong statement na ito? Hindi daw tinatakot at hindi nila pipigilan ang kongresista na tumestigo sa impeachment trial. Matatandang nauna rito, sinabi ni Congressman Toby na handa siyang tumestigo sa impeachment trial para patunayan na minadali umano ng Kamara ang paghahain na reklamo laban sa punong maestrado. Kaugnay po ng balitang yan, nasa linya po natin si Congressman Toby Chanco ng Lone District ng Navotas. Congressman Toby, good morning. Si Joel Subel, live ka sa GMA News TV sa DCBB. Yes, Boss Joel. Good morning ho. Kong Toby. Sa inyong mga tagapakinig. First and foremost, aharap ka ba bilang testigo for the defense? Yes, Your Honor. Pa-practice na ako. Pa-practice ka na. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Ano ba ito? Ikaw ba'y pinatawag, ni-request nila, pinatawag through a subpoena or ito'y kusang loob on your part na humarap bilang testigo po nila? Kusang loob po. Kusang loob, Joel. I will just explain why. Because sige po. Baka may mga kapwa congressman ako na nag-iintay ng sabina. Paliwanag ko lang kung anong diferensya namin, di ba? Kasi ako nag-privilege speech ako noong December 13, di ba po? Okay. Yung dalawa namang kasama ko na gusto nila ipatawag na nagsasabing mag-iintay sila ng sabina, hindi ho sila nag-privilege speech. So ano ang difference namin dalawa? Ang difference ko, dahil ako ay nag-privilege speech, pag nag-privilege speech ka, may parliamentary immunity ka, di ba? Okay. So ayoko lang na masabi na hindi ko kayang panindig. Kasi later on, pag hindi ho ako tumistigo, pinag-isipan ko ho yan eh. Pag hindi ako tumistigo, ang ibabalik naman sa akin ng mga detractor ko dyan sa Congress, hindi totoo yung privilege speech niya eh. Tignan mo, hindi niya mapanindigan sa under oath. Diba, kaya niya lang sabihin yan dahil may parliamentary immunity siya. Pero under oath, bakit siya tumanggi doon sa impeachment court? So para patunayan na totoo yung sinasabi ko at hindi ako mabalikan na nagsisinungaling, papanumpaan ko ho yung sinabi ko. Yun lang ho naman ang akin dito eh. At yan ang nakikita nyo, para mapanumpaan po yan, ang humarap po sa impeachment court ang natatanging paraan. Opo. Alright. Tapos yes, go ahead, Your Honor. Kong, Yes. baka daw kasi maitiwalag kayo no? Pagka ginawa nyo po yan dahil yan ay maikukonsiderang hostile act. Alam mo, Joel, sinasabi na unruly behavior, hostile act. Ang voluntaryong pagharap ba sa isang legal na proseso ay hostile act? Ngayon lang ho ako nakarinig ng definition na pag ikaw ay voluntaryong pumunta sa korte, it's considered a hostile act. Ngayon lang ho ako nakarinig na ako ay pupunta sa proseso ng korte, manunumpa, hindi naman ako manggugulo doon, unruly behavior. Sino ba ho yung unruly behavior dito, Manong Joel? Yung ba hong nananakot? O ako na pupunta doon? Tinatakot nila ako dahil threatening me. Kung sa eskwelahan, binubuli ka, sino ba yung unruly behavior? Yung nambubuli, di ba? Siya, majority leader siya. Though we are colleagues, majority leader siya. So kung ihahambing mo yan sa estudyante, ako maliit na estudyante. Siya malaking estudyante because he is the majority leader. So politically, he is much bigger than me. So he is bullying me. So the one who is doing unruly behavior is him. So siya dapat ang ma-expel sa house, hindi ako. Alright. Yung sinasabi niya, hindi kami nananakot. Ano yung ginagawa ninyo? Threatening a witness yan eh. Siya, abogado pa naman siya. Alam niya, you cannot threaten a witness.
So hindi baka mamaya hindi lang expulsion, baka dapat ma-disbarred din siya kasi nananakot siya ng testigo eh. Si Congressman Boyet po ang binabanggit niyo. Opo, di ba? Ano ba naman yung sinasabi niya? Hindi kami nananakot. Ano, nagbabanta lang. Hindi kami nananakot, nagbabanta lang kami. Tsaka hindi kayo pinipigilan, no? Hindi daw kayo pipigilan na Hindi tumistigo. kami pinipigilan, pero tututulan namin. Di ba? Ganun no, eh. Hindi namin pipigilan, pero tingnan nyo, yung statement ng prosecutor, nung nabasa ko yung statement ni Kakabag-aw, ni Tupas, kahit siya. Opo. Sabi niya, mutan academic, hindi ka namin pipigilan, pero tututulan namin. Hindi ka namin tinatakot, binabantaan lang. Ganun ho nangyayari, di ba? O sino ho ang unruly? Alright. Kong, alam nyo, may repercussions, no? Kasi since, tumiwalag na kayo sa majority coalition, ano ba status nyo ngayon? Kayo ba ay member of the minority o Hindi po. Ako independent pa rin po. independent kayo ngayon? May Opo. repercussion po yung gagawin ninyo since you're not a member of the majority. Baka, alam nyo, baka sa hatian ho ng pork barrel, hindi ho kayo mapasama. Yung mga benepisyong dapat makuha po ng distrito po ninyo ay maisa-isang tabi dahil sa hakbang na ito ni Congressman Toby Chanco. Ano ang, I'm sure handa naman kayo dito sa mga repercussions na ito, Congressman. Sana Joel, pagbigyan mo na ako na huwag ko munang sagutin ngayon yan kasi magte-testify ako mamaya. Sige po. Anything that can be, kasi baka mamaya maitanong sa akin yan sa cross o maitanong sa akin ng Senator Judges, I will be spilling the beans, di ba? So mamaya, pagpasensyahan nyo na ho ako na hindi ko ho maaaring sagutin ho ngayon yan. naiintindihan namin. Right after my testimony, basta tapos na, I'm discharged as a witness at wala na akong gagawing testimony. Kahit ano ho, itanong nyo sa akin. Pagkatapos ho nun, lahat ho, sasagutin ko. Pero yung being expelled, siguro makita naman yung mga tagapakinig. Sino ba yung nanggugulo dito? Sino ba yung unorderly behavior, yung bang nananakot? Hindi daw nananakot, nagbabanta lang, hindi pipigilan, pero tututulan. Ano ba ko talaga ang ibig nilang sabihin? Okay, so Kung hindi sila, kung sinasabi lang din nila ako pipigilan, di utusan nila yung mga prosecutor nila na huwag tumutol. Diba? Pag tinutulan nila yon, ibig sabihin, ayaw nila ako magsalita. Ano bang kinakatakot nila dun sa sasabihin ko? Magsasabi lang naman ho ako dun ng totoo. ano ba ang sasabihin nyo po doon? Para ma-anticipate na po namin. Secret. Kong! Pasensya na, Joel. Sige, Kong, no problem. Pasensya na, kasi siyempre naman, alam mo naman, pag nag-testify ka, ayaw mo ma-preempt ka eh. Sige, So, I hope you understand that. Pasensya na. We do understand, Congressman. So mamaya, ikaw ang first witness. Tama ko ba yun? Yun ang pagkaintindi ko po. Alright. Sige, abangan mo namin mga sasabihin. Is it going to be exciting later? Sa akin naman, hindi naman exciting. Ang ma-assure ko lang to everyone, it will be the truth. Whether you find it exciting, whether you find it boring, I am not there to entertain you, no? I will be there to tell the truth. Sige, Kong. Salamat sa oras mo at magandang umaga sa'yo. Good luck, ha? Good luck. Yes, salamat, Joel, ha? Ingat ka, ha? Si Congressman Toby Chanco, mga kapuso. Good morning! Ito Dali. ang saksi sa Double B!